Hello, welcome sa panibagong episode ng The Parokiano Show. At dito ang iyong intro boy na si Chris. At siyempre kasama natin yung ating co-host na kataas-taasan, kagalang-galangan at kaibig-ibig na kapitan ng Parokianos Club de Football. Led na Masigas. Hello, ako nga pala si Lem. Ako nga pala ang kapitag-pitagang co-host ni Chris Bermejo dito sa The Parokiano Show. Oh, Chris, kumusta? Ito mga syempre, bago muna lahat mag-umpisa yung ating syempre kamustahan nga. Ito, ako okay naman, medyo tinamaan ng lintik, medyo masama, hindi maganda yung pakiramdam. Pero dahil sa mga kaparokya natin, tuloy-tuloy lang tayo. Mm-hmm. So, Actually, nag-record na po kami kanina, pero nagkamali po kami, so umulit kami. At Take two. Nag-take two po kami. Okay, edit mo yan, Admin Yahugel. Admin Levin, Admin Levin. Oo. Ayun, minarinig tayong boses, Chris. Minarinig tayo. Ayan. Bago natin pakilala yung ating guest na i-introhan ni Chris, nais muna namin pasalamatan lahat ng mga nakinig ng previous episodes ng The Parokiano Show. Siyempre, nandun yung lalo na yung previous 2 episodes natin, solid, full Spanish si Chris. Hindi niya kinaya. Kahit pa paano yung pagka-feelingero niya, nagawa niyang mag-Spanish ng hanggat maaari nakausap niya ang aming guest na si Rafa Aldiguer ng buo. Nagkaroon kami ng mini conversation sa Spanish at kayang-kaya talaga ni Chris. Talagang nakakatawa. Ako hindi ako magaling, pero mas nabilib ko kay Chris kasi may experience siya pero nung college, pero itong episode na dumaan na yun, ginulat niya kami. As in handang-handa siya, pati yung closer ng The Parokiano Show, solid isang straight na Spanish yun. Nagsusulat sa Gedli. So kung hindi niyo pa napapakinggan nyo, pakinggan nyo na Spotify, Apple Podcast, at sa Apple, Amazon Podcast, tsaka Google Podcast, nandiyan na kami. Sa YouTube, nandun na rin kami. So, like, share, comment, subscribe, ring na rin ang bell, at mag-comment na po kayo sa Spotify. Kasi, actually, ang ganda ng Spotify ngayon, pwede na mag-play ng video, Chris. Oo nga eh. Tsaka comment din kayo sa YouTube kung sakaling sa YouTube kayo makadali ng episode na. Actually, minsan type nyo lang Chris Bermejo, lalabas na yan eh. Algorithm yan, boy. Tsaka Chris Bermejo, with shocking Spanish. Tawag dito, a man from Manila shocked the world by speaking broken Spanish. Hindi, ito. Chris, narinig natin, may kasama tayong guest. At, kumbaga kay Pacquiao, 8 Division World Champion si Manny. Ito, 5-time guest natin. Kasi episode 25 tayo. Ayan. Currently, siya yung record holder natin. Siya yung record holder. Siya po ang guest sa ASEAN episode sa World Tour. Ascal. Yan. Marinig nyo lang yung pangalan na yan. Alam mo, na yan, big time na big time. Uy, hindi Yan ang tunay na big time, tumatanggi. Yeah. Ayan ang mga humble. Kumbaga, ito yung Henry C. na humble. Chris, pakilala mo yung guest natin para sa sa kaalaman ng ating mga bagong tagapakinig kasi kung dating tagapakinig
yung boses na yun, parang ano, kung may Big Brother, alam na nila yun. Oo. Mm-mm. Yun nga, speaking of Big Brother, ito narito na. Ay, sorry, nagmumura Ang ako. kuya ng Peña, ang kuya ng Parokyanos, at ang kuya ng lahat. Ito na. Siyempre, yun nga, big time eh. Okay, ka. Nandito na si Kuya Owen Reyes. Woo! Uy, daming tao. Hello, hello. Hello. Tao. Ito na naman ako. Ito na naman ako. Siyempre, Kuya Owen. Sa mga susunod na sa mga susunod na podcast niyo, magsasawa na sila sa akin. Ay, regular yan. Oo. Ito pa rin Regular. talagang ano natin pare, PBB natin eh. Parokyanos Big Brother. Arito na po tayo sa podcast ni Kuya. Ano yan? Ako proud to say na masasabi kong isa si Kuya Owen na pundasyon ng The Parokyanos Show kasi 5 episode. Kuya Owen. Ako ganun yan. Kung wala yung 5 episode, wala kami. Oh, kung wala yung 5 episode 20 pa lang kami. Baka nag-iisip pa sila Admin Libid tsaka Yahugil ng magiging topic. Oo. Ito, imagine mo, Chris, kung wala yung mga previous episode, wala tayong mapoproduce na ASEAN content. Hindi tayo mapapakinggan sa Southeast Asia, sa YouTube, Ay, oo. yung analytics natin. Tsaka laking tulong din sa mga kaparokya natin na wala pang pambili ng mga plane Walang tickets. ticket. Plane tickets para makapag-lakbay. So nakapag-lakbay sila dahil lang nakapakinig tsaka nakapanood sila nitong The Parokyanos Show, di ba? Oo nga. So, Kuya Owen, kumusta ka naman? Yan. May echo. Galing sa taas. Galing aquarium. Hindi, masyadong busy si Kuya Owen. Kumustahin natin. Bago mo tayo magkamustahan kasi Chris, sawang-sawan tayo sa isa't isa eh. Ang ating guest muna. Diba, ang bisita, pinapauna muna yan. Okay naman ako ngayon. Yesterday galing sa isang football event sa Emperador Stadium sa Taguig. Ayun, nag-volunteer as one of the staff ng event. Ayun. Masaya. Yeah, first experience ko maging parte ng isang football event. One of my dreams. Wow. Uy, Chris, ako, yung ganong pangarap, ako kasi hanggang enjoyer lang, hanggang watcher lang ako ng game eh. Spectator lang. Oh. Pero yung kay Kuya Owen, bilang fan, pero yung mismong nandun ka sa sa field, Parang facilitating ng organizer ka na, no? Kasama facilitating ng ng event. Facilitator. Ibang klase yun. Ang sarap sa feeling nga, Teka, Kuya Owen, anong event to? Tsaka saan? Ewan kong narinig kanina. Kung narinig ka event, saan, tsaka sino yung mga bisita. Ganyan. This is an exhibition game ng Ascal. Ang pangalan Ascal Celebrity Cup. So, sa event na yun, may mga ibang football players, may ibang mga Ascal stars like Misa Bador and Shaq. Ibang mga Hartman brothers nandun din. Tapos may mga celebrity na iba doon, di natin akalain na naglalaro pa ng football. Oo. It's a one night event. Pero before that, meron silang another football event ng sevens na mga kids ang naglalaro.
Pero to Kuya Owen, tingin mo charity game to? hin, hin, wala naman akong nabasang charity event siya. Maybe ano lang to, preparation ata nila for international game din ata to. Mm. Hmm. Ah, Pero oo. Chris, kung gano'n, kung celebrity ka, parang ano siya, more on ano lang din, fun, Exhibition match. fun meeting, Fun. parang gano'n. Fun, oo. Oo, kasi Wait. ano pa lang, Speaking ang of Aspas celebrity parang, nga, Ah. sino-sino yung mga nakasali or Oh, yan. Sino yung mga Si Fans. celebrities? Oh, stars. curious Oo. yung mga kaparokya natin bakit nga Oo. naman talaga Ascal Celebrity Cup yung pangalan. oo. Pero before that, kasi yung Ascas, diba dati, ang Ascas nakilala sa yung dating talagang men's national football team yung dati. So Oh, ngayon, binuhay nila yung name na Ascals. Pero naglalaro na sila ng Spurs Sevens. Ah. for the reference ng mga Percent. bagong kaparokya natin, yung may isang episode tayo dyan na ang title Sugod Ascals. Yan. Pero yung men's national football natin, iba lang pangalan. Philippine Men's National Football Team. So yung Ascals Formerly na moniker, Ascals. so yung Ascals na Tama. moniker ngayon hanggang 7. Sa Sevens na Sevens. ginagamit. Oo. 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 Okay. Ayun. Tapos ang mga celebrity guest doon, like, Yan, nandyan na. yes. Yung celebrity guest na dalawang, hindi ko akalaing naglalaro pala ng football. Ng football, isang reporter, si Mark Sembrano ba yun? At saka si Andrew Wolf, na alam natin member ng Volcanoes. Oh, Rugby, Miss National Rugby Team. oh, may malaking billboard dati yan sa Guadalupe. Gano'n. Buong team yun. Oo. Tapos yung iba, si Ide Fabio, Daniel Matsunaga, at si Ryan Bang. Ay, ito, nakita ko, Chess Caliton, Chris, alam ko ano siya dati sa ABS reporter. Oo. Tsaka Nandoon din siya. Oo. Oo. Siya. Tama. Oo. Isa siya sa mga guest. Pero kay Ryan Bang talaga, ano yun, noon pa lang talagang pinakita na rin naman sa PBB yun. Pakilala sa kanya yan. No. And, Stefan Schrock, ito actually, idol to ni Chris, si Schrock. Uy. Hindi pala. Ay, Sorry. iba yun. Iba yung may identity. Sorry, I was Iba yun. referring to another person pala. So, apply, alcohol to the burn area. Hindi, Chris, actually, naguguluhan talaga ako kay Shrek ngayon. Kasi, di ba, nag-retire. Tapos, naging coach pa nga siya ng ABT. Ascal's Developmental team. development. ADT, tama. ADT. Tapos, bumalik ulit. Tapos, nag-retire ulit. Tapos naglaro sa One Tagig. Di ko lang alam kung nasa roster Kaya nga pa eh. siya. Wala na siya sa one tag. Wala na. Yun. Hindi natin pwedeng pangunahan na kasi ang ating guest po ay isang solid bukod sa Ascals fan, isa rin po siyang supporter ng Global Cebu, naging Global Makati, at ngayon po isa One Tagig FC. Yan. Pero may tanong ako, about isa ni Israq, pag ang isang player ba nag-retire, tapos tinawag ulit ng national team, pwede ba siyang sumagot ng yes? Parang Kailan niya?
na ano mo yung ano eh, yung Oo nga eh. hindi kasi kung playing career lang, mas nagmamatter pa rin yung club. So kung nag-retire ka na as club player, parang bonus na lang yung sa national team, ano pala, sa national team, yun din. Kumbaga, bago ka mag-national team, mapili, kailangan, syempre naman, kailangan maging maayos muna yung performance mo sa club. Kasi, di ba, tight ang ang competition ng selection ng national team kasi most likely 23 players lang naman tinatawag. So, kung subpar ka na, and, ay nga, given na kung yung age is like Stefan Schrock naman na, parang nahinder mo yung yung development ng mga ang dami na nga nating kinukuha player overseas di ba? Although proudly Pinoy. Yan. Pero magkaroon ng appearance or cup dito sa sa Pilipinas, parang nahinder pa yun dahil nga mas inunan pa yung yung mga aging players na. Syempre decline na yung nun yung performance nun. Ay, ito bigla ko naisip. Ito lang kasi bigla na yung tanong si Stefan Schrock. Sa tanong ni Owen. Kay Bienvenido Maranyan ba? Kailangan pa ba siyang tawagin sa sa national team? Even though parang 30 plus na siya na naturalize dito sa Pilipinas. Kailangan pa ba siyang makolap? Hindi ko alam kasi parang matagal ko na siyang hindi na rin naririnig na tinatawag ng ng national team eh. May ilang matches na hindi siya tinatawag. Pero si Chris, kasi series yun eh. Ako naman, as long as may opportunity or may pagkakataon na matawag siya, pwede naman. Kaso, yun nga, nag-ano na tayo eh. Parang nag-i-invest na tayo dun sa mayang generation natin. Kasi kung striker lang or forwards, meron na tayo mga likes of Gayoso, then yung mga overseas player like Rasmussen, Holtman na magbabalik. Kasi parang nakita ko yung name ni Gerrit Holtman eh. Although parang midfield, pero minsan one of the natin siya attackers or forward na nakapag-convert ng goal. So, ayun, may mga tapos meron pa tayo naglalaro sa segunda yata ngayon na nakalimutan ko yung apelido pero nasa call-up list din siya. Teka, si Rublico ba yan? Ano siya? Right back siya ha? Forward Mark Kanik siya to. Pero i-check ko na lang din. Pero yun nga, si Rublico din may mga Pero in terms of forward siguro, nag-invest na rin tayo sa young bloods din rin. Kasi knowing na parang nasa rebuilding stage na rin yung national team. Even though, from the OG Ascals tsaka yung mga yung nasa gitna ng mga OGs. Paano na rin din. Hindi naman pababa. Parang nasa na din sila. Pass na rin ng prime. So, tama. Yun. Promaceres Negros fan. Siyempre, national team supporter. We love you, Bienvenido Maranyon. Te amo, bienvenido. Pero, yun nga kasi, kailangan na nag-invest tayo sa mga bagong player. So, mapipigil lang po yung progress or yung development nila kapag hindi mo nalalaro. Given na yung club duties nila, syempre, ito, real talk na lang. Hindi naman natin masyado napapanood or nababantayan yung development ng mga overseas players natin eh. Para naglalaro sila sa mga clubs nila eh. Unless, i-call up ng national team. So, ayun, Bienvenido plays plays good ngayon sa sa Bangkok Glass Pathum United. And ayun. Salamat talaga kasi
grabe din naman yung run ng Ascals noon. Hindi, syempre kahit yung series din. Pero, tulad nga na sinabi ni Chris, yung si Gayoso na pili ko sisirain niya yung record ni Phil eh. Kasi Pwede. he's playing Bata pa naman. he's Pwede, playing well pwede. sa sa Cambodia eh. Cambodia. Oo. Sana nga. Well, from body na na newly acquired player from Philippines tapos biglang clutch player. Pero alam mo malas talaga yung Merdeka Cup eh. Hindi na kami magsasalita doon pero malas 'yun. Malas. Okay, Chris, tuloy. Anong dapat natin pag-usapan? Natagal tayo sa kumustahan, no? Oo. So, yun nga, ito nga, parang since yung napunta ni Kuya Owen yan, nakikita na natin sa mga social media, so trending siya eh. So magiging trending pa ito sa mga darating na araw. Speaking of trending mga par, What? so ang ating What? ito pag-uusapan natin sa episode na to. Dahil trending nga siya. Ito nga. Simula nung last week, ito na yung mga laman ng mga balita natin. Social media, sa TV, radyo. Ito na nga. Hindi ko na patatagalin yung pag-uusapan natin. Jam. Ano na mga masasabi natin dito sa attempt ng pagtakbo ng mga kandidato or yung pagpa-file ng Certificate of Candidacy. Yan. Kasi may mga di ba? Nakikita tayong mga popular na tao from the likes of Vilma Santos Recto. What? Ay, what? Di pala. Si Luis ang Si Luis. Oo. Oo, syempre, Sa kapatid. Sa nanay, sa Vatican tayo. What? Luis Manzano, yan, mga ganyan. Rosmar San, Rastaman, yan, mga ganyan. Diwata. Yan. So, ito ang ating pag-uusapan natin ngayon. Pares sa Senado. Sa Kongreso. Overload na serbisyo sa Kongreso. Walang kapares sa serbisyo. Todo hanggang Kongreso. Overload. From Pasay to Sandigan. Kasi yung Diwata Pares sa Pasay sa may malapit sa Pasay Senado. yun. Oo nga eh. Oo. Dapat ang senador na lang, no? Ay, ang layo pa eh. Sa batasan pa yung pupunta. Ang layo sa QC pa. Oy, di ba may QC branch yung niya? Ayo. Yung paresan niya. Doon yun. Pwede. So, ayun nga mga par. Pag-usapan natin to. Kasi, siyempre, ito na rin magiging laman ng mga bali-balita natin hanggang sa susunod na taon eh. Yung mga taong may mga personalidad na naghain ng kanilang COCs. Yan. Ako nagulat lang ako kasi kay Rosmar. Tatakbo kasi siya councilor ng 1st District ng Manila. Nagulat lang ako kasi after... sa inyo ba yan, Kap? Hindi. District 6 kami. Hindi, natawa lang ako kasi may issue siya ng mga previous na months. may issue siya doon, nagkoron sila nila Rendon nila nung team nila. Tapos, syempre naman social media, sila, tawag dito? Influencers or personalities. So, lahat ng ginagawa nila, ayan po kasi yung kamalian ng ginagawa nyo. Lahat ng konting galaw nyo, ginagawa nyo ng content. So, kapag tungkol sa kasiraan sa inyo,
archive siya. Reference na siya ng public. So, tulad na Oo. sinabi ni Chris kanina, ano siya, ano po kayo, public domain na po kayo. Ayun, may issue pa siya, tapos nagulat na lang ako, ano yun, for redemption ba yun ng ano? For redemption ba yun ng kanyang personality? Na ganun ba kabilis makalimot ang tao sa ano sa issues niya? Sa bagay, koron naman yun, pero ang tatakbo naman niya sa Manila. Well, ganun ba? Ganun po ba, mga kabayan? Ikaw, ako kay Diwata kasi ako ginagawa ko lang joke, pero ang advocacy, ano siya, ako vendor at party list. Tapos, di ba sinasabi nga natin na ang party list ay kung anong kumakatawan sa isang sektor na gusto mong, kasi syempre, ang senador gumagawa ng batas para sa nasyonal. Ang kongreso gumagawa ng batas para sa national tsaka lokal. Oo nga, sa Lokal. Sa lokal. mga Oo. district nila. Oo. Mm-mm. At ang party list ay Yung kinabibilang sektor na wala, kumbaga, syempre may batas na eh. Pero yung wala doon sa batas or sa saligang batas na parang sa for the benefit nung kinabibilangan nilang sektor, yun yung nire-representa nila. Vendor sa kanya. Pero parang inisip ko, may senador na yun noon eh. Di ba sila Marojas nga, Mr. Palengke, di ba? More on vendors din naman yun. And ilang ano pa ba? Ilang kongresista pa ba na puro tungkol sa tindero-tindera ang ano? Ang kailangan nila i-representa. Kasi iba, 'di ba? Truth to be told, minsan ginagawang stepping stone lang talaga yung ano, pag naging party list. Syempre, tama ka dyan. nag-represent ka ng party list tas nanalo, syempre may sakang seat sa Congress. Oo. Tapos, kapag natapos yung term, syempre yung during those 3 terms or 3 terms nga ba, ano? Kung kongresista. Kapag natapos na yung term niya, syempre, gagawa na ng kahit pa paano, during the term, pinapabango yun yung sarili, nagpapasiklab sa mga plenaries, sa mga meetings, ganyan. Ay, meetings ba tawag? Sorry. Hearings. Oo. Pwede rin meeting kung tungkol doon sa mga komite na hinahawakan. Committees. Kasi yun, hanggang sa, ano, syempre, dahil sumigat, syempre, mag-aasam na yun ng medyo mas mataas na, ano, posisyon or talagang kongresista na ng isang, bayan or ng isang distritong kinabibilangan niya. Hindi na yan talagang isang sektor lang. Kasi, yun naman talaga, totoo lang. Tsaka Ayun. nagiging prone din sa pang-abuso. Ay, di naman pa. Pwede. Yung party list. Kasi meron nga tayong naranasan na party list na nanalo din sa kongreso na ang kinatawan ay anak ng dating presidente. Pero hindi naman siya nakabilang doon sa sektor na nire-representa niya. Anak ng presidente tapos may hinawakan ka na rin former government office na saan nirepresenta mo. Ito papangalanan ko na yung Kaya, sektor. no? Mga Arroyo? security guard, par. Sino? Mga security guard yung kanyang kinatawan. Sino? Si ano, par? Papangalanan ba natin? Oo, ito naman eh. Nasa balita naman na yan eh. Mikey Arroyo, di ba? Yun nga, Arroyo nga. Yun nga eh. Arroyo nga yun. Naalala ko. Oo. Di ba? Siyempre. Oo, laging artista pa yun eh. Oh, Action star yun eh. Oo, naalala ko yun eh.
Okay sana kung ano, no, party list ng mga, ano, no, mga May Artista. kakising-sin pa ata nun si Aramina. Or sino yan sa Mirida. okay sana kung kinatawan niya mga artista or mga nawalan na ng ano, trabaho nasa movie industry, mga ganun, kasi alam niya yung naging buhay ng pagiging artista or sa movie industry na tinatawag. Pero secure, di ba? Nakakagawa ka na misrepresentation doon sa ano, sa kongreso. Alam mo kung maging secure. Ito bago lari tanong si Kuya Owen. Ito may dadagdag pa ako. Hey, For example, itong idol ni Chris dati. Ewan kung idol niya pa, si Celine Pialago. Ano? Dati ano yun eh. May nire-represent... may nire-representang ano dati yun eh, di ba? Party list. Tapos biglang na abolish or na ano ng Comelec na DQ. na DQ, tapos biglang gumawa ng bago, frontliners ang bida. Tanda mo yun? Ako, tanda ko yun eh. Ang daming mukha niya eh. Parang inisip ko, ano naman siya dati eh, MMDA spokesperson. Tapos biglang nung siguro nabulungan, biglang pumasok sa politics, biglang ganun nagrepresenta ng certain frontliners, ang bida. Diba? Ang dami namang DOH, hello, meron naman ng nagre-representa ng mga medical personnel, even sa doktor. Well, tumatakbo pa lang naman si Doc Willie Ong nun. Pero, anong ginagawa ng Department of Health kung ano? Iniisip ko parang ano eh, with regards to dun sa ano, nagamit ko yung term na yun dun sa episode namin no, sa Philippine Human Rights. Nagsusupersede na yung ano, yung function nung mga gusto nilang mangyari. For example, meron naman talagang agency na nangangalaga sa mga medical frontliners, ganyan, sa mga medical personnel. Tapos, may certain senator na tatakbo para sa karapatan ng mga Healthcare. doktor, healthcare yan. Tapos, may mga ganyan, frontliners ang bida. So, ano sila, nagpapatong-patong, same function, pero paano pag nanalo lahat yun, edi, ano pang gagawin yun? Ni nagkokontrahan kayo or sayang lang pondo ng bayan sa inyo? Diba? Ito kaya na-admire ko yung ewan ko, kay Bongbong ata yun, kay Bongbong Marcos nung huling SONA, or yung previous SONA pa na, i-abolish yung mga agencies na not serving its purpose na. Kasi, may ano naman yun, mayroon naman exception yun na i-abolish kapag yung same function na nung existing na mas malaking agency or department. Para lang hindi nagpapatong-patong yung duties nung opisina na yun. Ang ganun. Oo. Yes, Kuya Owen. Ano ko rin yun, narinig ko rin yun. Oo, talagang narinig mo yan. Sa gobyerno eh. Taong gobyerno eh. Tapos si Kuya Owen. Ayun, si Kuya Owen. Ay, ito parang special yung itatanong ko kay Kuya Owen eh. Kasi mga personalidad din yung nabanggit ni Cap, ni Paring Len. Okay, muna, haba ng sinabi ko. Ito, Kuya Owen, anong masasabi mo doon sa pag-file ng candidacy ni dismiss Bamban City Mayor Alice Gu? Yan. Dismiss. Ano pag-apply niya na COC? Oo, di ba may attempt siya to return to her. Oo. Hindi ko po alam, Your Honor. Hindi ko pa na yun. For me, hindi siya pwede. Hindi siya pwede. Kasi napatunayan na yung niya, birth certificate niya, passport niya. Hindi, sabi natin, totoo man yung passport niya, pero fixed. Napatunayan ng senators yan, di ba?
Ah, ayun. Sa akin, ang ano ko lang, hindi siya pwede tatak. At saka No, no. hanggat, ang sa akin din, pag ang isang politiko, hanggat mayroon siyang kaso pang ah, hinaharap, huwag mo na siyang tumakbo sa akin Kasi syempre para, at least kahit pa paano, linisin muna niya yung problema niya bago niya harapin yung mas mataas na problema. Alam mo, Kuya Owen, di mo na rin mababago yun eh. Kasi, Oo. ano yung mga natin, existing politician na tapos lang yung term, tapos papahinga na lang isa, tapos tatakbo ulit. Parang Oo. ginawa na kasing negosyo. Negosyo. O, di na tayo Family di na tayo business. magpapangalan, pero mahilig gumalan. Oo. Oo. Oo, hindi ang nangyayari kasi sa Pilipinas din, yun nga, dynasty. Oo. Dynasty. Tapos, yun nga, iba dyan, may kaso na, tatakbo pa ng kung ano mang posisyon sa politika. Ayun, pangit tignan. Oo. Oh, tama. Ano pa kaya Kuya O yung no, yung mga na-convict na or Oo nga meron na eh. Oo. nakatulan na mga di ba? Alam mo, napaka-unfair Charges. talaga eh. Pag sa NBI, Oo. parang naging guest ako ng sarili kong show. Alam mo, kapag kumukuha ka ng NBI clearance, kapag may konting kaso ka na maliit, may hit ka eh. Oo. Alam mo, mahirapan ka makahanap ng trabaho. Pero Oo. itong, yung alam mo na convict na eh, no? Ang taas pa ng, ng seat of power sa minsan matatanong ko na lang yung sarili ko, mahal ko yung bayan ko, pero bakit ginaganto ako ng bayan nito? Parang Oo. ganun. Oo. Hmm. Pero Hirap. yun nga, mali na lang natin kahit mahirap kasi tayo na lang din magmamahal sa parang ako, mamahal na lang ako kahit mahirap Ah, na pinagdadaanan. Aro. Mhm. Hindi, kasi syempre, tayo na lang din mga Pilipino magmamahal din sa Pilipinas. Sino-sino pa ba? Di ba? Yun nga lang, talagang mahirap. May ganito tayo mga pangyayari sa buhay-buhay. ito, Chris, tanong mo yung may tanong ka kanina yung yung sabi, bago tayo kanina. Yung sa pre-show. O, Hmm. sige, ipasok natin yan. Kasi, yun nga. Parang, meron nga akong kapwa din na kaparokya na nag-usap kami through chat. Yun. Natanong nga niya na dapat bang itaas yung qualification or requirements? Ano ba tamang term? Qualification ng isang Qualification. kandidato na yun nga magpa-file or naghahangad na pumasok sa paglilingkod sa bayan. Anong tingin nyo doon? Kasi ako, nakalagay kasi sa saligang batas yung mga provision nun, di ba? Syempre, yung citizenship or natural born Filipino, yung mga ganun, then yung educational attainment, able to read and write, yun nga. Yung bago yung show na to, napagkukwentuhan nga namin ni Cap na yun nga, yung able to read and write, yung basta nakakasulat at nakakabasa. Then, yun, yung mga lang, may mga certain age, minimum age requirement or limit siguro sa bawat position. So, ayun, sa tingin nyo. Hindi, although yun nga, part kasi siya ng demokrasya, kaya ganun yung yung mga sinet na batayan or qualification na rin. Kaya sa tingin nyo, yun, para maging open to all, siguro, na lahat tayo syempre may hangarin na gustong maglingkod sa bayan, ganun. Kaya ganun yung naging provision din ng batas. Kaya sa tingin nyo, dapat ba taasan or may dagdag para yun nga, yung kalidad din naman ng mapipili nating kandidato na magkaroon ng
yun sa paglilingkod nga sa bayan. Kasi magiging pinuno natin tong mga to once na Oo. mahalat. Ito si Kuya Owen. Kuya Owen muna. Oo, dapat lang. Tingnan natin yung mga dating mga pinuno natin, lalo na yung panahon ng Amerikano after the war. Mga statesman natin, ibang klase at iba ang standard ng ano natin, mga lawyers, educators, mga ano natin, doctors, di ba? Pero at saka pagdating sa debate, magaling sumagot. Yun yung mga pag nakita natin yung mga ganitong klaseng leaders kayang sumalo ng problema ng bayan. May experience, highly experienced. Kasi hindi joke ang maging leader ng isang bansa. Hindi joke na parang o kaya parang sumali ka lang sa isang laro na saling pusa ako. Parang wala ka nung talagang experience. So, as I said, nabasa ko sa isang sa Facebook. Being a leader of a nation is like a pilot of the plane. Diba? Dala-dala mo yung mga pasahirong tao sa aeroplano mo. Pag hindi experience ka na isang piloto or hindi ka pa profession sa field na yon. Pag may nangyari sa engine or sa plane, how would you handle those? Diba? Baka madala mo lang yung mga tao sa destruction. Diba? Alam mo, ang ganda ng ano, ang ganda talaga ng sinabi ni Kuya Owen. Maganda yung analogy. Tama. Tama ka dyan, Kap. So, ito nga, Kuya O, parang ang ibig nyo bang sabihin, parang kailangan natin mag-set na parang qualification, strict qualification siguro sa educational attainment, tsaka madagdag na din siguro yung experience. Ganun, Experience. or the public service. Oo. Oo nga, pag ganun siguro mga parang salang-sala talaga yung mga pwedeng mga tumakbo or Imagine lahat tayo nag-aral tayo ng 4 na taon sa kolehiyo para makuha natin yung ating degree. Tapos yung ibang mga politiko na naupo dahil sa para mapagpatuloy natin ang ating impluwensya sa ating bayan, kailangan muna akong palitan kasi masyado na ako matanda. Alam mo yun, political dynasty, man. Ano inisip ko, for example, sa Villar, di ba? Camille Villar na, di ba dati nagpaparamdam na natin sa mga poster, nandyan siya, ganyan. Tapos biglang, itong paparating, senador na, nasa slate pala siya. Kaya yun, nakakaano siya. Yeah. Yeah, problema talaga. Alam mo, nagtutuloy yung business ng political dynasty. So, yun ang nila protektahan yung sariling interest. Alam mo, nakakatawa. Yung iba doon. Nakakatawa yung isang, sa LinkedIn ko siya nakita, pero nung last election nakita ko siya sa Facebook na yung structure ng politics or ng Senate sa Canada. For example, yung Justice, war veteran mismo, Indian siya pero war veteran. Tapos pag sa health, doctor mismo. Kumbaga, specialization niya mismo yung hinahawakan niya na opisina. Which is mas maganda yon kasi alam mo na or may brief background ka na being a professional tapos civil servant ka pa. Yun na yung pinaglilingkuran mo. Mas magiging effective ka. Bread and butter mo na yung mas magiging effective, tama nga si Kuya. Oo. Kasi merong
Meron kasi iba dito, ilalagay sa posisyon, like, kung secretary ng isang department, Mm-mm. ilalagay siya doon, pero wala siyang experience about that field. Oo. Any May mga background? ganun. Tama. Walang background, ganun. Meron mga ganun pa yung mga secretaries. Maiposisyon lang. Ganun, Oh, yun parang din yung risk natin kapag ano, yung mga executive appointee, no? Kasi Mm. upon the confidence and trust nga ng executive. So, Na naghalal or nag-upo, oh, ano sa'yo doon. Pero ano siya, di ba? Coterminous din naman siya. Once na oh, nawala yung ano sa'yo, naglook-look doon, wala ka na rin. mm. oo. Ayun, ito naisip ko din kasi mga pat, lalo na Hindi, ito muna, Chris. Bago mo bitawan yan. Alam mo, may gusto kong bitawan doon sa demokrasya. Kasi, parang yan din naman yung tumatakbo sa isip ko ngayon, Kap, eh. alam mo, Kasi diba, nagsiset tayo ng limit na on educational, di naman limit, parang standard na doon sa educational attainment, tapos kailangan na ng experience. So parang nawawala siguro yung sense ng democracy kasi opportunity to all ibig sabihin nun eh. Lahat tayo. Basta mayroon tayong tsansa or gusto natin manghangad ng mabuti sa bayan. Hindi tayo pinipigilan ng batas natin. So, yun, par. alam mo, Anong take mo doon? sabi nga, once we are the tiger economy of Asia, tapos, after nung martial law, or sabi natin before martial law, kasi di ba parang makapagal pa rin naman yun. Tapos parang pa-decline na after ng World War, pa-decline yung Pilipinas, in which naunahan tayo ng Singapore, ng Japan. Even yung sleeping giant ng Asia, which is yung China, naunahan na rin talaga tayo sa ngayon in terms of research and development, economic growth, nauna na tayo. Even yung Thailand, Oo. Cambodia, once a communist state, nag-collapse yung communist state nila ng 90s, pero look at them now, nakakahabol na sila sa atin. Even Indonesia na same situation as sa atin na bilang bansang archipelago din, binubuo ng archipelago. Alam mo, kaya ko nasabi tungkol sa demokrasya is, yung ugali ng Pilipino ngayon, kung ikukumpara, kung babalikan natin yung mga previous episode natin sa ASEAN, kung kukumpara ngayon, masyadong matigas ang ulo ng Pilipino. Tamaan lahat. Even ako, walang kawalayan. Matigas ang ulo ng Pilipino. Hanggat nakakahanap ng lusot, may lusot pa din. Kumbaga, may rules, may instructions, palaging sinusuway. Kapag nakikita natin yung kultura ng ibang bansa, natutuwa tayo, na-amaze tayo na sana ganyan din sa Pilipinas, in which, Naiinggit. in which kaya naman natin gawin. Kaya. Naalala ko, during nung last na, nung first guesting ni Richard Hidarian sa Cool Pals na pinapakinggan ko rin na podcast. Mga idol natin sa Cool Pads. Oo. Nabanggit kasi no na masyado kasi tayong maagang binigyan ng demokrasya. Masyado tayong binigyan ng freedom. Pero ang mga kasabay natin like Singapore, even Japan. Japan, once, hindi siya yung Japan na kilala natin ngayon. Hanggang 60s, 70s, iba yung Japan. Binigay lang, after nung collapse nila ng World War, nagre-rebuild na sila. Tapos nung maunlad na sila, dun palang binigay yung demokrasya sa kanila. Even yung Singapore. Nung nakuha nila yung grant ng independence sa Australia at sa Great Britain, kamay na bakal yung pinairal, itinanim sa tao yung batas, kailangan i-implement, kailangan gawin. Tapos,
kung kailan na sila umunlad, doon binigay yung demokrasya. Naalala ko, may nabanggit kasi si Prof. Richard Hidarian na nung unang bumisita dito si Lee Kuan Yew sa Pilipinas, which is na halos biruin niya yung Pilipinas. Sinabi niya, the problem with the Philippines is you gave so much democracy. Parang, ayun, iniisip ko, masyado tayong binigyan ng maaga to the point na hindi na natin nakikita ngayon yung kahalagaan niya. Ngayon, kapag binigyan tayo, pag sinusuway at itinutuwid tayo, winawasto tayo, masyado na tayong pumapalag, masyado tayong agresibo, masyado tayong against agad, not knowing na binibigay nga sa atin yon para umayos eh. Kumbaga, hindi kasi tayo nasanay na pinaghihigpitan, kaya konting higpit, parang inisip ko hanggat hindi nagbabago yung mindset ng Pilipino, ganun pa rin tayo. Parang masyado tayong naka-align kung paano mag-isip ang mga Amerikano, in which man, hindi naman nasakop ang Amerika ever since. So, hindi nag-apply yung Nasakop naman ng Great Britain. Pero tama ka din doon. hindi nag-apply ang ideology ng yung ideology ng democracy and yung liberalism, syempre. Knowing that, di ba, hindi siya malaya nag-apply sa Pilipinas. O din parang nakakahinayang din kasi tayo noon yung developing country noong after the before and after World War II. Kasi diba actually tayo din yung tumulong sa Singapore na maging develop in terms of sa pagtayo ng mga buildings. Tayo din tumulong sa Singapore. Men, kahit Korean War nga eh. Diba? Oo, diba? Kaya tama kayo dyan, mga nung minsan sinisiraan tayo ng ibang Singaporeans, pinagtanggol tayo ni Lee Kuan Yew ba yun? Yung Prime Minister. Pinagtanggol niya tayo doon. Sabi niya, kung walang Pilipino, walang Singapore. Sila ang mga arkitekto, engineers ng Singapore bago naging Singapore as Singapore. Diba? Rise. Parang yung the Philippines is the pioneer of the East Asia nga. Kasi sa atin nag-umpisa yung ultimo nga yung sa tawag dito, mag-culture ng palay, ng bigas. In short, tulad yan na sabi ko kayo na, sa atin kasi nanggaling yung research and development kasi tayo ngayon pinaka-advanced noon sa Southeast Asia. We are the pioneers of the development. Saka tayo din yung unang bansa sa buong Asia na may airlines. Even nga tayo nga yung once, diba? The Paris of the Southeast Asia eh, diba? Tayo yun eh, Manila yun eh. Of the East. Manila. Ayaw natin tumanggap ng discipline eh. Yun, discipline ang kulang sa atin. Pero tingin nyo mga par, kasi naisip ko bigla na once na magkaroon ng parang educational attainment na qualification, experience, may parang limit or magsasala nga dun sa mga gustong maglingkod sa bayan. Hindi ba siya parang tawag dito, makakabuo naman siya ng panibagong chaos kasi magiging aristocrat naman tayo. Yung parang iilan tao yung namumuno sa atin tapos nasa I mean, aristocrat kasi siya in good way. Pero yung kabaliktaran niya, oligarchy na tinatawag. Di ba yun ang ayaw na ayaw din natin mga tulad nating mga masa. Siyempre, nasa nagaharing uri daw yung pamumuno or hindi, ito na lang yung tanong diyan. Ano mas gugustuhin ng nakararaan Pilipino na hindi tayo pamunuan ng oligarchs in a good way na alam natin na nakapag-aral na alam mo yun, hindi galing sa kung ano may syempre alam naman natin mayaman na sila pero old rich yun, hindi siya novo rich
Pero hindi siya yung kung sino-sino lang. Nakapag-aral yon na nakakuha ng maayos na degree or profession or professional mismo. Hindi siya Okay. ito kung sino-sino lang na ilang taon na tayong nasa ganyang sistema na from rags to riches yung naging itsura na yung status nila sa buhay, pero kumusta naman yung Pilipinas after, for example, tayo, Chris, 30 years na nabubuhay. Ano pa bang itsura ng Pilipinas noon sa ngayon? Ikaw, kuya, tingin mo. Alin, Yung anong tanong? sa pag-set ng educational Oo. attainment and experience. Oo, tsaka din, importante din ang moral. Moral. Oh. Kahit mayaman ka or medyo mahirap ka. Basta okay lang kung kahit saan ka makatapos ng edukasyon, kung di man kilalang universidad yan. Importante din ang moral, yung ibang tao sa moral. Attitude mo. Tama. Tama. O lahat naman. Siguro kahit sa ang larangan, di lang dito sa politika. Talaga, kailangan. Character builds, Character. sabi nila. Character builds personality, character builds a nation, mga ganun. Tama. So I guess, Chris, dito na tatapos ang ating episode 25. Medyo nakakabitin. Ang dami natin pwede pag-usapan kasi medyo mainit yung topic eh. Oo. Pero magpapasalamat uli kami kay Kuya Owen for the 5th time. Hindi to dahil sa kung pang-ilan guesting, pero alam natin na mahal na mahal si Kuya Owen. Lagi natin nakakasama yan, one call away. Pag maganda yung topic, lagi siya nandyan. So, Kuya Owen, huwag kang magsawang kasama kami. Iba rin yung input ng isang kuya eh. Oo, tsaka at least three minds, di ba? Tayo Oo. nagaan tayo. Oo. Pero, tingnan natin kung merong juicy na maganda pag-usapan. So, commendable. Ang ganda ng hosting ni Chris. So, nasa Spotify po kami. Okay, nasa Spotify po kami, Apple Podcast, Amazon Podcast, Google Podcast, andyan na po kami. Pati sa YouTube, mula sa akin, Lem at ang aking co-host na si Chris, na sana gumaling na kasi ang paghina niya ay ang paghina rin ng show kasi ang baba ng energy niya. Syempre kay Kuya Owen aming guest, maraming salamat at mabuhay po. See you on our next episode. Mabuhay po ang parokya. Buhay. Paalam. Paalam.